Sorry po at na-late ho tayo sa Dark and Light Side episode 200 dahil ho merong emergency. Nagpa-reading ho at nagpa-ritual yung pasyente. Okay, so dito natin malalaman kung ano at saan galing ang problema. Tapos dito naman natin makukuha kung paano ito masolusyonan. Sa gustong mag-book ng full private reading na buo talaga yung taon 2025 from January to December, pwede po yun. Gawin po natin. Pero message po kayo kasi medyo mahaba-habang reading po yan kung isa-isahin natin kada buwan kung ano yung events na mangyayari sa buhay po ninyo. Okay? Dito po tayo. Unang pinanggalingan ng problema, pamilya. Pangalawa, mga tao na gusto kang matanggal or mawala sa buhay nila. Pangatlo, katotohanan. No, ito yun. So, kasi, literal yan talaga na common na problema sa pamilya. Kahit mahirap yung mag-anak, kahit mayaman, yung pamilya kasi, no, kung mahirap ka, gusto mong makawala sa kahirapan, ginagawa mo lahat. Minsan, napupunta ka sa hindi tamang landas dahil sa sobrang pagmamadali mo para makuha yung solusyon na makaahon sa kahirapan. 'Di ba? Minsan nandito tayo sa punto na nasa bingit ng kamatayan sa sobrang sugal, 'di ba? Ng buhay para makaahon sa kahirapan. And then ito din yung punto na lumalabas yung katotohanan na minsan at kadalasan hindi rin natin kayang tanggapin kasi may mga bagay na alam natin mali pero pilit natin ginagawa dahil gusto natin na mag-shortcut, no, sa tagumpay, mag-shortcut sa mga ambisyon natin, sa lahat-lahat ng bagay. Tingnan natin dito. Kasi may nabanggit dito sa gitna, may kamatayan. So, kung kayo yung tipo ng tao na maraming problema sa pamilya, posible, isa sa mga araw na ito, bago tumawid yung taong 2025, may mawawala talaga. Tingnan natin dito. Two of Pentacles. Pangalawa. Seven of Swords. And pangatlo, Four of Cups. O dito, nilabas dyan, yung totoo kasing nangyayari, hirap kang balansehin ang buhay mo, finances mo, relasyon mo, mga anak mo, magulang, relatives, kaibigan, lahat-lahat. Tapos, dumating ka sa punto na hindi mo na kaya lahat. Iilan na lang ang kaya mong solusyonan. And then, nandun ka na rin sa punto na nag-iisip ka, alin ba dito yung tama? Alin ba dito yung susundin ko? Alin ba dito yung bibitawan ko? Ito na yung punto na para kang nagsoul searching, nag-overthinking. Andi dito pumapasok lahat ng duda, pag-aalinlangan. Kasi, napagdaanan mo na eh. Na-trauma ka na lahat-lahat na. Dito kasi, no, kung ikaw yung tipo ng tao na nagmamahal ng sobra, nagbibigay ng sobra, tumutulong ng sobra, tapos, hindi mo lang sila mapagbigyan, papangarapin nilang matanggal ka, mawala ka sa mundo, magbibitaw sila ng masasakit na salita dahil lang sa isang pabor na hindi mo napagbigyan, ganito, ganyan, di ba? So, ngayon, iwasan nyo na mabarang kayo. Kasi lumabas dito yung death card. So, yung death card kasi, una is papatayin ka literal. Or you let go of something bago mo magawa yung rebirth or makapagsimula ng panibago. And that's the true sides na pinalabas ng Page of Swords. That's the side na straight talaga, totoo talagang mangyayari. So, kung may barang ka ngayon na hindi natanggal, may kulam ka, may sumpa ka, may gayuma ka, ibig sabihin, dito ka magkakaroon ng kaguluhan. Mahihirapan ka sa pamilya mo. Kasi,
sagabal itong problema. And then, habang andi dito ka sa problemang ito, yung nangyayari sa'yo, hirap kang balansehin yung pera mo, solusyonan lahat ng problema mo, hirap ka na rin magdesisyon. Ito yung punto sa buhay mo na iisipin mo na nahihirapan ka, hindi mo na kaya kasi nasasaktan ka. Ito yung punto na iiyak ka sa isang corner. Pero yung hindi nyo kasi nakikita, may pag-asa pa. Yung sa spiritual na side, kung gusto nyong tanggalin lahat ng kamalasan sa buhay nyo, lahat ng asungot sa buhay nyo, pwede yun. Magawa yun sa ritual. Pwedeng gawin sa ritual. And then, kung hindi na rin kaya ng ospital at hindi nyo rin kaya yung bayarin sa ospital, subukan yung ipatignan. Kasi baka barang yan, kulam yan, di ba? Gayuma, sumpa. O di, mas maliit yung gagastusin mo kumpara doon sa milyon-milyon sa ospital. Meron ding mga bagay sa negosyo na magtataka yung pamilya, bakit sunod-sunuran yung mama nila, papa nila sa mga partner sa business or sa kasosyo, di ba? Yung hindi nila alam, nahihypnotize na pala. Kaya sunod-sunuran na lang. Nababarang na pala, nakukulam na, kaya pala sunod-sunuran na lang. Ganon din yun sa relasyon. Magtataka ka, ang tagal nyo, pinagpalit ka lang bigla, tapos hindi ka kinakausap. Magduda ka sa mga ganong gawain. Dahil kung kaya mo pang habulin at mababawi mo pa, bawiin mo, di ba? Wala namang masama basta sa'yo yun. Mas maganda. Ito highly recommended, inform your friends, inform your relatives. Magpa-reading kayo, yung reading na buo from January, isa-isahin natin buwan-buwan. So, ilistan nyo yun. Kapag nagpa-reading kayo ng ganun, ilistan nyo para may basis kayo kung anong buwan darating ang swerte at anong buwan darating ang kamalasan. At least alam mo, di ba? Hindi naman hindi naman kabawasan sa pagkatao mo, pero may basis ka. Kaysa naman hulaan mo lahat ng nangyayari sa buhay mo, mabigla ka. O di wala, di ba? So, it is better na magkakaroon ka ng preparation. Gawin nyo yung reading na ganito bago mag-31. Dahil alas 11 ng 31, alas 11 ng umaga ng 31, yun lang ang hangganan ng vibration ng 31. Yung alas 12 ng 31 hanggang sa susunod na yan ay January 2025 vibration na po. And then, huwag kayo manood ng live stream or ng mga recordings ng pagbubukas ng portal, lalo na yung portal sa libingan ni Lucifer, dahil lahat ng makakapanood nun, mamalasin. Okay? Lalong-lalo na kung wala kayong protection, wala kayong ritual sa sarili, tapos malaki yung negosyo nyo, tapos nagkakandara pa kayo sa problema, lalala. Dahil hihigupin ng portal na yon ang lahat ng swerte ng mga tao na walang protection. Okay? So, magandang hapon po sa inyong lahat. Proceed ho tayo sa Real Talk. At sa gusto magpabook ng full private reading, message na po ulit. Check yung bio ko, andon yung page ko po. Please follow, like, and share. And then please do support yung YT ko din po. Maraming salamat.